Mga bagay na sinasabi ng Diyos na bitawan mo bago kanya pagpalain, alam nating lahat na maaaring pigilan ang kasalanan ng isang individual. Ang Biblia ay malinaw na malinaw, Isayas Kabanata 59 na talata 2. Ngunit ang inyong mga kasamaan ang naghihiwalay sa inyo at sa inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay ikinubli ang kanyang mukha sa inyo na hindi niya dininig. Ang kasalanan ay isang problema, at walang makikipagtalo sa iyo tungkol sa katotohanan na ang kasalanan ay isang problema sa buhay ng isang tao. Ngunit paano kung sasabihin ko sa iyo na may iba pang bagay bukod sa kasalanan na nakakaapekto sa iyong paglalakad kasama ang Panginoon? Mga Hebreo Kabanata 12 talata 1. Kaya't dahil tayo ay napapaligiran din ng napakalaking alapaap ng saksi, iwaksin natin ang bawat bigat at ang kasalanan na madaling bumabagabag sa atin, at ating takbuhan na may pagtitiis ang takbuhan na inilagay sa harap natin. Kita mo, ang Hebreo Kabanata 12 versikulo 1 ay naghahayag sa atin na mayroon ding mga bagay na maaaring hindi kasalanan, ngunit ang mga ito ay pabigat. Ang mga ito ay mga hadlang lamang na maaaring humadlang sa atin sa pagtakbo ng epektibo sa lahi ng Diyos para sa atin. Kaya ngayon, titingnan natin ang mga timbang na kailangan mong bitawan. Numero 1, masamang relasyon at o masamang pagkakaibigan. 1 Corinthians Kabanata 15 versikulo 33. Huwag kang linlangin, ang masamang samahan ay sumisira sa mabuting pagkatao. Alam ni Apostol Pablo kung gaano kadali para sa mga tao na mailigaw ng maling mga turo. Alam ni Pablo na ang pakikinig sa mga maling turo ay hindi humahantong sa kabanalan. Alam ni Pablo na ang pakikisama sa mga hindi mananampalataya ay hindi humahantong sa kabanalan. Noong naligtas ako, nagbago ang aking pamumuhay, nagbago ang mga taong nakasama ko, nagbago ang mga lugar na aking tinatambayan. Hindi na ako pumunta sa mga bar o club na pinupuntahan ko dati, para bang ang pag-upo sa isang bar o club ay makakatulong sa akin sa pagpapakabanal. Sa mundo ngayon, ang masamang kumpanya ay maaaring magkaroon ng maraming anyo, hindi lamang pisikal na relasyon, kundi pati na rin ang mga digital na impluensya gaya ng social media, entertainment, at mga ideolohiya na sumasalungat sa mga halaga ng Biblia. Ang prinsipyo ay nananatiling pareho. Ang palagi nating inilalantad sa ating sarili ay may kapangyarihang hubugin ang ating pagkatao para sa mas mabuti o mas masahol pa. Ang paniralang masamang kumpanya ay sumisira sa mabuting pagkatao ay nagpapakita ng malakas na impluensya ng iba at panlabas na mga salik sa atin, maging ito ay mga kaibigan, kasamahan, pamantayan ng lipunan, o media. Ang patuloy na pagkakalantad sa hindi makajos o immoral na pag-uugali ay maaaring makasira sa integridad at kabanalan ng isang mananampalataya. Kung paanong ang bakal ay nagpapatalas sa bakal, ang mga negatibong impluensya ay nagpapapurol sa gilid ng kabanalan. Sa makatuwid, ang mga mananampalataya ay dapat na sadyang linangin ang mga relasyon at gawin na maglalapit sa kanila sa Diyos, hindi malayo sa Kanya. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala na maingat na piliin kung ano at sino ang nakakaimpluwensya sa iyong buhay, na tinitiyak na ang iyong pagkatao ay nananatiling nakaayon sa mga turo ni Kristo. Malaki ang pagkakaiba ng mga taong nasa kaharian ng Diyos at sa kaharian ng mundong ito. Ang itinuturing nilang normal, katanggap-tanggap ay hindi normal at katanggap-tanggap sa kaharian ng Diyos. Ito ay isang katotohanan sa paligid ng buhay. Ang mga taong nasa paligid mo ay nakakaimpluwensya sa iyo, at alam ito ng kaaway. At gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magtanim ng mga tao sa iyong buhay na humihila sa iyo mula sa mga bagay ng katwiran at kabanalan. Gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya upang magtanim ng mga tao sa iyong buhay na makakaimpluwensya sa iyo na malayo sa mga bagay ng kabutihan at kabanalan. Ang mga taong nakakasama mo ay makakaimpluwensya sa iyo, at kailangan mong malaman iyon. Lahat ng relasyon at pagkakaibigan sa buhay mo ay hindi maganda. Dahil lamang sa kilala mo ang taong iyon sa loob ng 20 taon o 30 taon ay hindi nangangahulugan na siya ay mabuti para sa iyo, at dapat kang sumali sa isang relasyon o pakikipagkaibigan sa taong iyon. Ang mga pagkakaibigan at relasyon ay maaaring ang mga bigat na ito na binanggit sa Hebreo Kabanata 12 versikulo 1. Maaaring hindi sila makasalaan ng pagkakaibigan o relasyon, ngunit ito ay mga hadlang, mga bagay na nakakaimpluwensya sa iyo na lumayo sa landas na inilatag ni Kristo para sa iyo. Hayaan akong magbigay sa iyo ng ilang mga tunay na halimbawa sa buhay. Natatandaan ko na nakakita ako ng isang binibini na sa kasamaang palad ay nakulong dahil lang nandoon siya nang gumawa ng krimen ang kanyang grupo ng mga kaibigang lalaki at babae. Bagamat hindi niya direktang ginawa ang krimen, ang katotohanang bahagi siya ng grupo ng mga tao sa partikular na gabing iyon ay humantong sa pagkakagulo niya sa batas. Ang mga taong kasama mo ay nakakaapekto sa landas ng iyong buhay. Iyan ay katotohanan para sa kapwa mananampalataya at hindi mananampalataya. Ang mga kaibigan na pinananatili mo ay nakakaimpluwensya sa iyo.
Ang isa pang praktikal na halimbawa ay kung ikaw, bilang isang may asawang Kristiyanong lalaki o babae, ay may mga kaibigan na hayagang naghihikayat sa iyo na mandaya at Mongolonya. Hindi yun mga pagkakaibigan na dapat mong hayaan na maimpluwensyahan ka. Hindi magpapadala ang Diyos ng mga tao sa iyong buhay na maghihikayat sa iyo na magkasala. Ngunit alam mo ba kung sino ang gagawin? Gagawin ng dyablo. Kung mayroon kang mga kaibigan na humihikayat sa iyong magkasala, suriin ang relasyong iyon. Hebreo Kabanata 3 Talata 13. Datapwat mga garalan sa isa't isa araw-araw habang ito ay tinatawag na ngayon, upang ang sinuman sa inyo ay hindi tumiga sa pamamagitan ng daya ng kasalanan. Ang mga kapatid na lalaki at babae kay Kristo ay dapat na magmahalan ng sapat upang sumipi, manghikayat, magbigay kahulugan, magpasigla, magangat sa banal at matuwid na buhay. Hayaan akong tumuon sa mga romantikong relasyon. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang 2 Korinto Kabanata 6 na versikulo 14, ay huwag makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sapagkat anong pakikipagtulungan ng katwiran sa kasamaan? O anong pakikisama mayroon ng liwanag sa kadiliman? Ang talatang ito ay karaniwang ginagamit sa konteksto ng mga mananampalataya na naghahanap ng makakasama sa buhay. Ngunit ang kahulugan ng 2 Korinto Kabanata 6 na versikulo 14 na ay mas malawak kaysa dito. Tiyak, sa pamamagitan ng pag-aasawa sa isang di mananampalataya, ang mga Kristiyano ay magiging hindi pantay na magkakasama sa isang hindi mananampalataya. Patawarin niyo na kung ako'y magiging direkta. May mga tao na nasa mga relasyon na dapat na nilang tapusin ngayon din. Nililigawan nila ang isang tao na wala silang karapatang ligawan. Paano ka makakapagdasal na pagkalooban ka ng Diyos ng isang mapanampalatayang asawa kung ikaw ay mayroon ng ibang karelasyon o nililigawan mo ang iba? Narinig ko na nga ang mga taong nagsasabi, nasa relasyon lang ako para mawala ang oras hanggang sa makilala ko ang aking asawa. May mga tao na nasa mga relasyon na dapat na nilang tapusin ngayon din. Nililigawan nila ang isang tao na wala silang karapatang ligawan. Pansinin, sinabi ko na relasyon at hindi kasal. Ang Diyos ay hindi nag-e-endorso ng diborsyo, ngunit maaari mong sabihin sa akin, Pastor, nagpakasal ako sa maling tao. Ako ay hindi magkapantay. At ang sagot ko sa iyo ay hindi na sila ang maling tao para sa iyo. Sila na ngayon ang tamang tao para sa iyo. Ngayon, hinihikayat kita na ipagdasal ang iyong asawa o asawang hindi naniniwala, at magugulat ka kung paano palambutin ng Diyos ang kanilang mga puso sa Ebanghelyo. 2. Mga distractions. Bilang isang Kristiyano, kailangan nating alisin ang mga distractions sa ating buhay. Ang katotohanan ay ang mga distractions ay mapanganib. Ang mga ito ay mapanganib mula sa isang makalupang pananaw at isang espiritual na pananaw. Una, tumuon tayo sa kung paano mapanganib ang mga distractions mula sa makalupang pananaw. May mga distractions sa ating buhay na kailangan nating alisin. Nagdarasal tayo sa Diyos para sa iba't ibang tagumpay sa ating buhay. Ang ilan ay nagdarasal para sa isang pambihirang tagumpay sa kanilang mga negosyo. Ang ilan, isang pambihirang tagumpay sa kanilang pananalapi. Ang iba, isang pambihirang tagumpay sa kanilang pag-aaral. At mainam ang pagdarasal para sa lahat ng mga bagay na ito. Gayunpaman, naaabala ka sa panunood ng 4 na oras ng TV na hindi nakakatulong sa iyong makamit ang iyong layunin. Ang paggugol ng 4 na oras sa isang araw sa social media at hindi ito nakakatulong sa iyong sumulong sa iyong mga layunin. Ang panunood ng TV ay hindi isang kasalanan, ni ang pagiging sa social media, ngunit ito ay talagang isang bigat sa buhay ng mga tao. Maaari itong maging isang distraction sa buhay ng isang tao. Ngayon, tumuon tayo sa mga pagkagambala na mapanganib sa espiritual na pananaw. Nakakaimpluwensya ang pagkagambala sa iyong pag-iisip, at ang panunood ng TV at social media ay maaaring makaimpluwensya sa iyo. Karamihan sa mga Kristiyano ay masyadong walang pinipili kung sino ang pinapayagan nilang impluwensyahan ang kanilang isip at buhay. Patuloy tayong naiimpluwensyahan sa mundong ito. Ang doktrina ay nakakaimpluwensya sa iyo. Ang simbahang pinupuntahan mo ay nakakaimpluwensya sa iyo. Nakakaimpluwensya sa iyo ang kapitbahayan kung saan ka nakatira. Nakakaimpluwensya sa iyo ang mga palabas sa TV na pinapanood mo. Ang iyong pamilya, ang iyong pagpapalaki ay nakakaimpluwensya sa iyo. Nakakaimpluwensya sa iyo ang mga channel ng balita na pinapanood mo. At kailangan mong magkaroon ng kamalayan dito. Ang mundo sa pangkalahatan ay nakakaimpluwensya sa iyo. Hindi ko sinasabing mamuhay ng hiwalay at insulated na buhay, kung saan hindi ka nakikipag-usap sa mga hindi naniniwala.
Ngunit sinusubukan kong itawag ang iyong pansin sa isyong ito ng pagsasama-sama, ang isyong ito ng impluwensya, kung saan ang isang individual na hindi pinamamahalaan ng mga batas ng Diyos ay nag-iimpluwensya sa iyo na pumunta sa ruta o gawin kung ano ang salungat sa kalooban ng Diyos. Ang prinsipyo ay na tayo ay nasa mundo, ngunit hindi sa mundo. Tulad ng isang barko na dapat nasa tubig, ngunit ang tubig ay hindi dapat nasa barko. At ang huling bagay na nais ng Diyos na palayain mo ay ang iyong nakaraan. Hanggang kailan mo susukuan ang sarili mo sa nakaraan? Hanggang kailan mo pahihintulutan si Satanas na bugbugin ka sa ulo gamit ang iyong nakaraan? Gaano katagal? Gaano katagal? Roma Kabanata 8 versikulo 1-2. Ngayon ngay wala ng hatol sa mga na kay Kristo Jesus, na hindi nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Ang sino mang anak ng Diyos na nanghahawakan sa kanyang nakaraan ay hindi makakatanggap ng mga pagpapala ng Diyos. Nakikita mo, maraming mananampalataya ang nag-iisip na ayaw sila ng Diyos na pagpalain o hindi ito ang tamang panahon para sila ay pagpalain, ngunit malayo iyon sa katotohanan. May nakita akong mga taong biniyayaan ng Diyos, ngunit dahil sa kanilang nakaraan, hindi man lang nila nakita na pinagpupala sila ng Diyos. Bubuladyan ka ng pamumuhay sa nakaraan upang hindi mo makita ang lahat ng dakila at kamangha-manghang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa iyong buhay. Ang Diyos ay isang mabuting Diyos. At ang nakaraan, sa maraming tao, ay isang bagay na laging nagbibigay ng madilim na anino sa kanilang buhay. Hayaan ang nakaraan na maging nakaraan. Oo, ginawa mo ang pagkakamaling ito. Oo, nakagawa ka ng masamang desisyon na ito. Ngunit ang ginagawa ng dyablo ay ipinaramdam sa iyo na ikaw ang unang tao sa kasaysayan ng sangkatauhan na gumawa ng pagkakamaling ito. Payagan akong bigyan ka ng ilang impormasyon ng insight. Hindi ikaw ang unang taong gumawa ng pagkakamaling iyon o ang paipong desisyon na iyon, at hindi ikaw ang huli. Matuto sa iyong masasamang desisyon. Patawarin mo ang iyong sarili at magpatuloy. Walang paghatol para sa sino mang na kay Kristo. Tayo ay pinalaya na mula sa pagkakasala ng kasalanan at mula sa sumpa ng kautusan. Sa ngayon, tayo ay nasa ilalim ng isang bagong pamahalaan at isang bagong pahina ang binuksan sa atin. Pinatutunayan ng unang Korinto Kabanata 5 versikulo 17 ang katotohanan ito sa pamamagitan ng pagsasabi na tayo ay bagong nilalang kay Kristo. Sa makatuwid, ang pamumuhay sa iyong nakaraan ay parang pagsira sa biyaya ng Diyos. Nais ng Diyos na bitawan mo ang iyong nakaraan dahil aagawin nito ang kagalakan ng iyong kinabukasan. Ikaw ay pinatawad, pinabanal, at banal sa harap ng Panginoon. 1 Peter 20. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, isang maharlikang pagkasaserdote, isang bansang banal. Kanyang sariling natatanging bayan upang maipahayag mo ang mga papuri sa kanya na tumawag sa iyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kamangha-manghang liwanag. Pag-isipan mo lang iyon saglit. Hindi ka ordinaryo. Ikaw ay pambihira. Hindi ka hamak. Ikaw ang napili. Ang mga salitang ito ay dapat na sumasalamin ng malalim sa loob ng iyong espiritu at punan ka ng isang pakiramdam ng pagkamangha at pasasalamat. Pinili ka ng Diyos, tinawag ka mula sa kadiliman at dinala ka sa kanyang kahangahangang liwanag. Bahagi ka ng isang piniling henerasyon sa isang mundo na kadalasang nagpaparamdam sa atin na parang mukha sa karamihan na nakikita ka ng Diyos bilang kakaiba at mahalaga. Para sa isang banal na layunin ang iyong buhay ay may kahulugan at ikaw ay espesyal na itinalaga upang tuparin ang plano ng Diyos sa henerasyong ito. Yakapin ang iyong pagkakakilanlan bilang isang napili dahil hindi ka naririto ng hindi sinasadya. Ikaw ay sadyang inilagay sa oras at lugar na ito upang gumawa ng pagbabago. Hindi lamang ikaw ay bahagi ng isang piniling henerasyon kundi ikaw ay bahagi rin ng isang maharlikang pagkasaserdote. Nangangahulugan ito na mayroon kang direktang akses sa Hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon at nabigyan ka ng pribilehiyong lumapit sa trono ng Diyos ng may pagtitiwala. May awtoridad kang dalhin ang kanyang pagmamahal, biyaya at awa sa mga nakapaligid sa iyo. Isa kang ambasador ng kaharian ng Diyos na nagdadala ng kanyang liwanag at pag-asa saan ka man magpunta. Higit pa rito, kabilang ka sa isang banal na bansa. Tinawag ka ng Diyos sa kanyang komunidad ng mga mananampalataya, isang pamilyang nagkakaisa sa pananampalataya. Sa banal na bansang ito, makakahanap ka ng suporta, paghihikayat at pananagutan. Sama-sama, sinisikap nating mamuhay ayon sa salita ng Diyos at ipakita ang kanyang pagkatao. Bilang isang pinili at banal na mga tao, mayroon tayong pagkakataon na ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mundo na nagpapakita sa kanila kung ano ang ibig sabihin ng ihiwalay para sa kanyang mga layunin. Sa wakas, ikaw ay kanyang sariling mga espesyal na tao.
Ito ay isang paalala na pinahahalagahan ka ng Diyos, nalulugod sa iyo at itinuturing kang mahalaga. Ikaw ay hindi lamang isang bilang sa malawak na dagat ng sangkatauhan, ikaw ay kilalang kilala ng iyong makalangit na Ama. Alam niya ang bawat pangangailangan mo, ang bawat pakikibaka mo, at ang bawat pangarap mo. Pinili ka niya at ninanais niya ang isang personal na relasyon sa iyo. Minahal ka ng walang sukat. Ikaw ay pinili ng Diyos at napakahalaga para sa iyo na kilalanin at alalahanin ang katotohanan ito. Ikaw ay hindi isang resulta ng pagkakataon o pangyayari sa halip ay sadyang ginawa ka ng Diyos sa pagkakaroon. Binuo ka niya ng may intensyon at paunang kaalaman bago pa naitatag ang pundasyon ng lupa. Ikaw ay hindi isang aksidente, isang pagkakamali o isang casualty lamang ng mga random na kaganapan. Sinadya kang nilikha ng Diyos. Isaalang-alang ang sinabi niya kay Jeremias. Jeremias 1:5. Bago kita inanyuan sa tiyan, nakilala kita at bago ka lumabas sa bahay bata, pinabanal kita, at itinalaga kitang propeta sa mga bansa. Tingnan ang unang linya sa Jeremiah 1:5, bago kita inanyuan sa tiyan, nakilala kita. Hindi ba talagang nakakagulat? Bago ka pa nabuo sa sinapupunan, kilala ka na ng Diyos. Kilala ka na niya bago ang iyong unang pagtibok ng puso, bago pa man napagtanto ng iyong ina na dinadala ka niya, ang Diyos ay may kumpletong kaalaman sa iyo at sa bawat aspeto ng iyong pagkatao. Walang bagay na ginagawa mo na nakakagulat sa Diyos. Batid niya ang bawat kabiguan, bawat pagkakamali, bawat pagkukulang at bawat kakulangan, ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay pinili ka pa rin niya. Bakit? Dahil lang mahal ka niya. Kaya ano ang ilang mga palatandaan na pinili ka ng Diyos? Lagdaan ng numero 1 dahil hindi ka kasya. Napansin mo na ba na ang mga pinili ng Diyos sa Biblia ay hindi nababagay? Si Joseph, na pinili ng Diyos ay hindi kailanman tunay na nababagay. Kahit na noong teenager pa siya, siya ay naging isang itinakwil sa loob ng kanyang sariling pamilya, na hinamak ng kanyang sariling mga kapatid. Gayunpaman, pinili ng Diyos si Jose na humawak sa ikalawang pinakamataas na posisyon sa buong Ehipto. Ikalawa lamang sa Pharaoh mismo, ito ay tunay na kapansin-pansin kung paano ang isang itinakwil sa sandaling ang isang itinakwil na alipin ay bumangon upang maging isa sa pinakamakapangyarihang mga tao sa pinakadakilang bansa noong panahong iyon. Si David, na pinili ng Diyos na maging hari ng Israel, ay nakaranas din ng katulad na halimbawa. Naaalala natin siya bilang isang batang tumalo kay Goliath at bilang isang makapangyarihang tao ng Diyos na lumupig sa mga kaaway ng Israel. Siya ang piniling hari, isang taong ayon sa sariling puso ng Diyos. Gayunman, si David ay hindi gaanong nababagay. Nabigo ang kanyang ama, si Jesse, na makita ang potensyal na maging hari sa loob niya. Bagaman naniniwala si Jesse na ang iba niyang mga anak na sina Eliab, Abinadab at Shammah ay angkop para sa tungkulin, pinili ng Diyos ang isa na hindi man lang isinasaalang-alang ni Jesse. Sinadya ng Diyos na maging iba ka. Ang iyong kawalan ng kakayahan na magkasya sa loob ng mundong ito ay hindi isang pagkakataon. Ito ay dahil ang mundong ito ay hindi ang iyong tunay na tahanan. Ibinukod ka ng Diyos, minarkahan ka bilang Kanya bilang isang mananampalataya kay Kristo at tinawag ka na maging naiiba, hindi na umaayon sa mga paraan ng mundong ito ngunit umaayon sa salita ng Diyos. Ang kagandahan ng pagiging pinili ng Diyos ay hindi mo kailangang mabuhay sa takot sa mga sumasalungat sa iyo. Maaari kang maging malaya mula sa mga pagkabalisa ng mga pukana at mga pukana na nabuo laban sa iyo. Isayas Kapitulo 54 at 17, walang sandata na ginawa laban sa iyo ang uunlad at bawat dila na lumalaban sa iyo sa paghatol ay iyong hahatulan. Ang sign number 2 na ikaw ay pinili ay makikita dito sa Isaiah 54 at 17 at walang sandata na ginawa laban sa iyo ang uunlad. Sa pagmumuni-muni mo sa iyong buhay, mapapansin mo na may mga armas na nabuo laban sa iyo ngunit hindi ito nanag. Ang talatang walang sandata na nabuo laban sa iyo ay uunlad ay isang pangako ng Diyos sa kanyang mga mananampalataya. Naaangkop hindi lamang sa mga tao ng Israel, ngunit sa mga Kristiyano sa buong mundo. Naunawaan ng propetang si Isaias ang isang bagay na kadalasang hindi natin pinahahalagahan. Ito ang sariling salita ng Diyos na tinitiyak sa iyo na walang sandata na ipinadala para saktan ka ang magtatagumpay sa misyon nito. Gumagamit ang dyablo ng iba't ibang sandata tulad ng makikita sa aklat ni Job kung saan ang sakit ay kabilang sa mga pagdurusa na dinala niya sa buhay ni Job.
Ang takot ay isa pang sandata sa kanyang arsenal. Gayunpaman, bilang anak ng Diyos, hindi mo kailangang matakot. Nangako ang Diyos na hindi ito mananaig, hindi ito magtatagumpay. Wala nang higit na nakapagpapatibay kaysa sa pagkaalam na ang Diyos ay laging nasa tabi mo, na sumusuporta sa atin anuman ang mga hamon na ating kinakaharap o ang mga paghihirap na ating tinitiis. May nagniningning na liwanag sa dulo na inilabas ng Panginoon. Gaano man kakilakilabot o kakilakilabot ang mga hadlang na maaaring lumitaw, hindi nila tayo madadaig. Ang tagumpay ay ginagarantiyahan para sa mga nagtitiwala sa Panginoon at ginagawa siyang kanilang kanlungan sa mga oras ng kahirapan. Kung pag-isipan mo ang iyong buhay, makikilala mo ang kamay ng Panginoon sa iyo. Sa pagbabalik tanaw, makikita mo na kung wala ang Panginoon, hindi mo malalampasan ang mga pagsubok na iyong kinakaharap. Pinili ka ng Diyos, hindi ito nangangahulugan na ang mga sandata ay hindi bubuo laban sa iyo. Malinaw na sinasabi sa atin ng Biblia na gagawin nila ito. Gayunpaman, hindi sila magtatagumpay. Isaalang-alang ang iyong buhay at ang mga sitwasyon na iyong nasakop laban sa lahat ng mga pagsubok. May mga pangyayari na iyong hinarap at nagtagumpay na maaaring makapinsala sa iba. Ngunit nakatayo ka rito ngayon, ikaw ay pinili ng Diyos. Ang pagiging pinili ng Diyos ay hindi nangangahulugan na walang armas na bubuo laban sa iyo. Nangangahulugan ito na kapag nabuo ang mga armas, hindi ito uunlad. Kapag nasumpungan natin ang ating sarili na lumalakad sa apoy ng buhay kung saan ang kanilang tindi ay nagbabanta na ubusin tayo, alalahanin natin ang kwento ng tatlong batang Hebreo at kung paano sila iniligtas ng Diyos mula sa nagniningas na hurno. Alalahanin natin kung paano pumasok ang Diyos sa apoy kasama nila. Tunay na napakadakila ng ating Diyos, hindi lamang niya tayo inililigtas mula sa mahihirap na sitwasyon, ngunit sinasamahan niya tayo sa mga sitwasyong iyon. Siya ay kasama mo sa gitna ng tubig at siya ay kasama mo sa gitna ng apoy. Anuman ang kalagayan mo, nandyan ang Diyos sa tabi mo. Iyon ang dahilan kung bakit ang ilan sa ating pinakamalalim na pakikipagtagpo sa Diyos ay nangyayari sa ating pinakamadilim na sandali sa buhay. Hinding-hindi ka pababayaan ng Diyos, siya ay tapat, hindi natitinag sa kanyang pangako sa iyo. Tandaan, hindi ka aksidente, sinadya kang nilikha ng Diyos.